Nakakuha ako ng aking pangarap na trabaho, isang lihim na itinago ko sa aking mapangkontrol na ama hanggang sa huling sandali. Pero sa aking unang araw pa lang, dumating siya sa opisina ko at hiniling na makausap ang aking boss. Hindi raw niya kaya ang trabahong ito. Sabi niya, sinusubukang paalisin ako, masyadong marupok raw ako. Ito ang kwento tungkol sa paglaya mula sa mapangkontrol na pamilya at paghahanap ng sariling lakas sa proseso. Bago tayo makarating sa opisina, gusto kong malaman kung saang lungsod ka nanonood ngayon at siguraduhin mong mag-subscribe para sa aming mga araw-araw na kwento. Okay, balik tayo sa gabi na sa wakas ay sinabi ko sa kanila. Sa unang 27 taon ng buhay ko, ako ang perpektong manika ng porselana sa perpektong dollhouse ng aking ama. Hindi siya tirano, hindi sa tradisyonal na paraan. Hindi siya sumisigaw ng malakas. Ang kanyang pagkontrol ay mas tahimik at mas mapanlinlang na bagay. Isang nakakabog na kumot ng pag-ibig at pag-aalala. Siya ay isang lalaking nagtayo ng sariling matagumpay na engineering firm. At naniniwala siya ng buong buo at hindi natitinag na alam niya ang pinakamabuti para sa lahat, lalo na sa kanyang marupok na artistikong anak na babae, ako. Ang buhay ko ay serye ng kanyang ligtas at makatwirang desisyon. Siya ang pumili ng aking major sa kolehiyo. Tinulungan niya akong makahanap ng unang trabaho, isang tahimik, matatag at lubos na hindi nakakabusog na posisyon bilang administrative assistant sa kumpanya ng kaibigan. Isang lugar kung saan maaari niyang bantayan ako. Ang aking ina, Mariana, ay ang kanyang tahimik at mahinang kasabwat. Ang kanyang paulit-ulit na sinasabi ay isang mahinang bulong ng pag-aalala. Ang ama mo ay gusto lang ang pinakamabuti para sa iyo, anak. Pero sa mga tahimik at malungkot na oras ng gabi, sa aking silid sa bahay na pinanganakan ako na siya pa ring tinitirhan ko, nagtatayo ako ng lihim na buhay. Sa nakalipas na 6 na buwan, pagkatapos matulog ang aking mga magulang, lihim at walang humpay akong nag-a-apply ng trabaho. Hindi ang ligtas na trabaho na aaprubahan ng aking ama, kundi ang mga ambisyoso, nakakatakot at pangarap na trabaho sa mga top firms sa lungsod. Mga trabahong alam kong qualified ako. Mga trabahong nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ang interview sa Reyes Industries, ang pinaka-inobatibo at kompetitibong marketing firm sa bansa, ay isang himala. Pumasok ako bilang tahimik at hindi mapansin na administrative assistant, at sa unang pagkakataon, sinabi ko ang aking sariling katotohanan. Ibinahagi ko ang aking lihim at brilyanteng ideya. At ang kanilang matapang at legendaryong CEO, Ginoong Reyes, ay nakakita ng isang bagay sa akin. Inalok niya ako ng posisyon bilang Junior Creative Strategist. Isang tunay na trabaho, tunay na karera, tunay na buhay. Tinanggap ko agad. Nagbitiw ako sa aking lumang ligtas na trabaho kinabukasan at itinago ko ang lahat hanggang sa gabi na ito. Ang gabi bago magsimula ang aking bagong buhay. Sinabi ko sa kanila sa hapunan. Naghintay ako ng pahinga sa karaniwang monologo ng aking ama tungkol sa kanyang sariling tagumpay sa negosyo at humugot ako ng malalim na hininga. May balita ako? Sabi ko, mahina pero malinaw ang boses ko. Nagbitiw ako sa trabaho ko sa Henderson at magsisimula ako ng bago bukas sa Reyes Industries. Ang katahimikan na sumunod ay malamig, mabigat at lubos na hindi pag-apruba. Tinitigan lang ako ng aking ina, ang kamay niya ay lumipad sa kanyang bibig, pero si aking ama, Arturo, ang reaksyon na kinatakutan ko. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang tinidor at kutsilyo, ang mukha ay maskara ng kalmado, kontrolado at lubos na disappointed na galit. Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib na bulong. Nang walang pagkukonsulta sa akin, nang walang pag-uusap sa ina mo at sa akin? 27 na ako, Dad. Hindi ko kailangan magkonsulta sa'yo. Umiling lang siya. Isang itsura ng malalim na awa at kalungkutan sa mukha. Isang itsura na mas masakit kaysa sa anumang galit. Laya, simula niya. Ang boses ay parang lalaking nagpapaliwanag ng komplikadong equation sa maliit na tanga na bata. Hindi ka pa handa sa lugar tulad ng Reyes Industries. Ito ay Shark Tank. Kakainin ka nila ng buhay. Mabuting bata ka, pero marupok ka. Hindi ka killer.
Wala kang kakayahan. Tumayo siya mula sa hapag, ang sariling hapunan ay hindi natapos. Magfa-fail ka, sabi niya. Ang kanyang mga salita, hindi opinyon, kundi pangwakas na hatol. At kapag nangyari iyon, at mangyayari, huwag kang tumakbo pabalik dito na umaasa na ako ang magpupick up ng mga piraso. Ginawa mo ang iyong kama. Ngayon ay dapat mong higaan ito. Lumabas ako ng bahay nila ng gabing iyon, ang kanyang pangwakas na parusang salita, magfa-fail ka, na tumutunog sa aking tenga. Akala niya ay binigay niya ang nakamamatay na suntok sa aking confidence, isang pangwakas na patriarkal na utos na magpapabalik sa akin sa kanya, na humihingi ng tawad at ng kanyang ligtas na maliit na trabaho. Wala siyang ideya na ang kanyang mga salita, ang kanyang malalim at lubos na kawalan ng paniniwala sa akin, ay hindi ako sinira. Ginawa nila ang kabaligtaran. Nagpalaya sila sa akin. Binigyan niya ako ng isang bagay na pinakakailangan ko sa mundo. Isang apoy sa aking tiyan, isang dragon na patayin, at isang desperado, nakakapaso at magandang pangangailangan na patunayan siyang mali. Nagising ako kinabukasan bago ang aking alarm. Ang mga salita ng aking ama, isang malamig at pangwakas na hatol, ay tumutunog pa rin sa aking tenga, magfa-fail ka. Sa isang sandali, sa tahimik na kulay abo na liwanag ng madaling araw, pinayagan ko ang sarili na maniwala sa kanya. Ang takot ay pisikal na bagay, isang malamig at mabigat na buhol sa aking tiyan. Tama siya. Ako ay peke. Ako ay tahimik at hindi mapansin na administrative assistant na sa pamamagitan ng swerte ay nagawang lokohin ang isa sa pinakamakapangyarihang CEO sa lungsod na bigyan siya ng trabaho na hindi siya qualified. Lalakad ako sa opisina at magfa-fail ako. Pero habang nakatayo ako sa harap ng salamin, isa pang pakiramdam ay nagsimulang lumabas sa takot. Isang mabagal, nakakapaso at lubos na hindi pamilyar na galit. Sa loob ng 27 taon, pinayagan ko ang pagkakakilanlan ng aking ama sa akin na maging ang aking realidad. Ako ay marupok. Ako ay artistiko. Hindi ako killer. Ako ay anak na dapat protektahan, buhay na dapat pamahalaan. Ang kanyang mga salita ay hindi propesya. Ito ay hawla na itinatayo niya sa paligid ko sa buong buhay ko. At ngayon, ang araw na sisirain ko ito. Hindi ako nagbihis bilang marupok na anak. Nagbihis ako para sa digmaan. Isinuot ko ang isang matalas, makapangyarihan, at perpektong tailored na suit. Isang suit na binili ko sa sarili kong pinaghirapan na pera at iniipon para sa araw tulad nito. Hindi lang ako naghahanda para sa bagong trabaho. Naghahanda ako upang makilala ang aking sarili sa unang pagkakataon. Ang opisina ng Reyes Industries ay isang mundo na malayo sa tahimik at antok na firm na pinili ng aking ama para sa akin. Ang lobby ay isang katedral ng salamin at bakal, puno ng kuryente, mataas na pusta na enerhiya ng daan-daang brilyante, ambisyoso at lubos na kompetitibong tao. Muli na namang tumunog sa aking isip ang mga salita ng aking ama. Shark Tank. Kakainin ka nila ng buhay. Sa isang sandali, nag-alangan ang aking confidence. Ang aking bagong boss, ang legendaryong Ginoong Reyes, ay eksaktong kasing tapang ng naaalala ko mula sa interview. Siya ay lalaki sa huling bahagi ng 50s na may matalim at matalinong mata na parang nakikita ka hanggang sa ubod ng iyong ambisyon at takot. Hindi niya ako pinangalagaan. Hindi niya sinayang ang oras sa mga pagbati. Dinala niya ako sa aking bagong desk sa gitna ng abalang Open Plan Creative Department at inilatag ang kanyang inaasahan ng may malamig na klinikal na katumpakan. Hindi ako nag-hire batay sa resume, sabi ni Miss Reyes. Ang boses ay mababa at makapangyarihang baritone. Nag-hire ako batay sa potensyal. Sa iyong interview, nakita ko ang spark ng isang brilyante at gutom na isip. Huwag mong ipagsisi ang desisyon ko. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng makapal at nakakatakot na project folder. Ito ang iyong unang assignment, sabi niya. Ang launch strategy para sa bagong Hawthorne account. Ito ang aming pinakamalaking client at ang unang presentation ay sa loob ng 2 linggo, maligayang pagdating sa team, at nawala siya. Isang bagyo ng kapangyarihan at layunin,
Iniwan akong mag-isa sa aking bagong desk na may project na malinaw na dinisenyo bilang pagsubok, trial by fire. Binuksan ko ang folder. Ang aking puso ay halo ng dalisay na takot at bagong nakakapukaw na layunin. Ito na. Ito ang totoo. Ako ay player na sa big leagues. Ginugol ko ang susunod na 2 oras sa malalim at nakafocus na konsentrasyon. Ang ingay ng abalang opisina ay nawawala sa malayong home. Ako ay magaling na analyst. Hindi ito nakita ng aking ama, pero totoo ito. Nakikita ko ang mga pattern sa data, ang kwento na sinusubukang sabihin ng mga numero. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na buhay ako. Naramdaman ko na eksakto akong nasa lugar na dapat ko. Sa ganitong estado ng masaya, nakafocus at lubos na produktibong kaligayahan na ang intercom sa aking bagong telepono ay tumunog. Miss Reyes, ang magalang at profesional na boses ng receptionist ay sinabi, "Pasensya na po sa abala pero may isang Ginoo sa front desk, isang Ginoong Arturo Reyes. Sabi po niya ay ang iyong ama. Ang dugo sa aking mga ugat ay naging yelo. Hindi posible. Paano niya nalaman kung saan ako?" Sabi niya, patuloy ang boses ng receptionist na may bahagyang hindi komportableng pagkalito, kailangan niyang makausap ang iyong supervisor, Ginoong Reyes, agad. Sabi niya ay personal at napaka-urgent na family emergency. Hindi na ako creative strategist. Ako ay 16 anyos na babae ulit, nahuli sa paglabag sa curfew. Ang kahihiyan ay pisikal na bagay, isang mainit at nakakapaso na alon ng hiya na lumunod sa akin. Nandito siya. Nandito siya upang sirain ako. Nandito siya upang patunayan sa mundo at sa akin na tama siya sa lahat. Tumayo ako mula sa aking desk, ang aking mga binti ay mahina at hindi matatag, ang mga mausisa at nagtatanong na mata ng aking bagong mga kasamahan ay nakatuon sa akin. Nagsimula ako ng mahaba, kakilakilabot, at lubos na nakakahiya na lakad sa open plan office patungo sa glass-walled office ng aking bagong boss. Nakarating ako sa pinto, ang aking puso ay malamig at patay na bato sa aking tiyan. Bahagyang nakabukas ito at sa maliit na patayong bitak narinig ko ang boses ng aking ama. Hindi ito ang galit na boses ng lalaking humaharap sa estranghero. Ito ay ang boses na lagi niyang ginagamit kapag sinusubukan niyang kontrolin ako. Ang kalmado, makatwiran at lubos na patronizing na boses ng ama na sinusubukang gawin ang pinakamabuti para sa kanyang mahirap na ligaw na anak. Sinabi ko sa iyo, Ginoong Reyes, nagkamali ka ng malaki. Ang aking anak na babae, mabuting bata siya, matamis na bata, pero at narinig ko halos ang malungkot na umuugoy ng ulo, hindi niya kaya ang trabahong ito. Tumayo ako sa labas ng opisina ng aking bagong boss. Ang kamay ko ay nagyelo sa malamig na bakal na hawakan ng pinto, isang bilanggo sa aking sariling bangungot. Ang boses na lumulutang sa maliit na bitak ng pinto ay boses ng aking ama. Pero ang mga salita ay isang pagtataksil na lubos at ganap na parang galing sa estranghero. Hindi niya kaya ang trabahong ito. Hindi lang siya nagpapahayag ng kawalan ng paniniwala. Aktibo at sistematikong sinusubukan niyang sirain ang aking kinabukasan upang hilahin ako pabalik sa ligtas, maliit, at nakakabog na hawla na itinayo niya para sa akin. Ang lumang laya, ang babaeng ako kahapon lang, ay tatakbo. Tatakbo siya sa hallway, palabas ng gusali at pabalik sa pamilyar, komportableng kahirapan ng kanyang lumang buhay. Ang propesya ng kanyang ama ng pagkabigo ay naging self-fulfilled. Pero ang babaeng nakatayo roon ngayon, ang babae sa matalas at makapangyarihang itim na suit, ay iba na at tapos na sa pagtakbo. Sa malalim at matatag na hininga, itinulak ko ang pinto at pumasok. Ang eksena ay eksaktong tulad ng naisip ko. Ang aking ama, Arturo, ay nakatayo sa gitna ng malawak na sunlit office. Ang mukha ay maskara ng malalim at performative na pag-aalala ng ama. Ang aking boss, Ginoong Reyes, ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Ang kanyang mukha ay kumpletong hindi mabasa na poker face. Hindi siya nagulat. Mukha lang siyang analytical. Lumiko ang aking ama nang pumasok ako at may bahagyang flicker ng iritasyon o panik sa mukha niya bago niya mabilis na palitan ng kanyang maskara ng pag-aalala. "Laya, anak," simula niya, ang boses ay malambot na pang-aalo. "Nagpapaliwanag lang ako kay Ginoong Reyes na may malaking pagkakamali.
Naglakad ako palalo sa kwarto at tumayo sa tabi ng aking ama, hindi bilang bata kundi bilang kasamahan. Hindi ko siya tiningnan. Direkta ko tiningnan ang aking bagong boss. Ginoong Reyes, sabi ko, ang aking boses ay kamanghamanghang kalmado at kontrolado. Pasensya po sa abalang ito. Ang iyong ama, sabi ni Ginoong Reyes, ang boses ay kalmado at pantay na baritone, ay nagpapahayag ng kanyang mga pag-aalinlangan tungkol sa iyong suitability para sa role na ito. Naiintindihan ko, sabi ko. Nakita ng aking ama ang kanyang pagkakataon, ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Ginoong Reyes, sabi niya, ang boses ay ngayon mababa at nakikiusap. Nandito lang ako dahil mahal ko ang aking anak na babae, brilyante siyang bata, mahinahong artistikong kaluluwa. Ang mundong ito, itinuro niya ang paligid ng high-powered minimalist office ay hindi para sa kanya. Ang pressure, ang kompetisyon, babaliin siya. Nakita ko na ito noon. Nakikiusap ako sa iyo bilang kanyang ama para sa kanyang kabutihan na bawiin ang iyong offer. Hayaan siyang bumalik sa trabaho kung saan ligtas siya, kung saan masaya siya. Pinipinta niya ako bilang marupok, hindi matatag na bata, isang piraso ng delikadong porselana na mabasag sa unang senyales ng pressure. Sinusubukan niyang sirain ang aking kredibilidad, profesionalismo at buong kinabukasan. Lahat sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-ibig ng ama. Ginoong Reyes ay hindi sumagot sa kanya. Hindi man lang siya tiningnan. Ang kanyang matalim at matalinong mata ay nakafocus ng may nakakatakot na analytical na intensity sa akin. Ito ay pagsubok, ang tunay na pagsubok. Ang project sa aking desk ay simpleng evaluation ng aking skills. Ito ang evaluation ng aking character. Sa kanyang sariling monstrous na paraan, ibinigay sa akin ng aking ama ang aking final job interview. Miss Reyes, sabi ni Ginoong Reyes, ang boses ay kalmado, pantay, at lubos na hamon. Ano ang sasabihin mo tungkol sa assessment ng iyong ama? Ang buong malawak at tahimik na kwarto ay parang huminga. Tinitingnan ako ng aking ama na may malungkot at nakakaawa ng ngiti, sigurado na babagsak ako. Tinitingnan ako ng aking boss na may hindi mabasa na hawk-like gaze, naghihintay. Ang aking buong bagong kinabukasan ay nakasalalay sa dulo ng karayom. Hindi ako bumagsak. Lumiko ako at humarap sa aking ama. Dad, simula ko, ang boses ay bahagyang nanginginig, pero may undercurrent ng lakas na hindi niya narinig mula sa akin noon. Mahal kita, at alam ko sa iyong sariling baluktot na paraan, naniniwala kang pinoprotektahan mo ako. Pero sa buong buhay ko, sabi ko, ang boses ay lumalakas sa bawat salita. Ang iyong proteksyon ay hawla. Tama ka. Mabuting bata ako, pero hindi ako marupok. At tapos na ako, sabi ko, ang boses ay malinaw at pangwakas na deklarasyon ng aking kalayaan. Tapos na ako sa pagiging ligtas. Pagkatapos ay lumiko ako pabalik sa aking boss. Ginoong Reyes, sabi ko, ang boses ay perpektong matatag, ang boses ng propesyonal na hiniri nila. Taus-puso at malalim kong humihingi ng paumanhin para sa hindi propesyonal at lubos na hindi angkop na pagpasok ng aking ama. Personal na family matter ito na, sa aking malalim na pagsisisi ay naspill sa aking propesyonal na buhay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Maaari kong tiyakin sa iyo ng buong katiyakan na hindi na ito mauulit. Pagkatapos ay lumagpas ako ng isang hakbang, isang gesture ng pagwawakas. Ngayon, kung papayagan niyo po, sabi ko. May launch strategy ako para sa Hawthorne account sa aking desk at gusto kong bumalik dito. Lumiko ako upang umalis sa opisina, ang aking speech at ang aking karera ay kumpleto. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang iba ay nasa kanya na. Miss Reyes, ang boses niya, isang matalim na authoritative na tunog, ay pinigilan ako habang abot na ng kamay ko ang doorknob. Hintayin mo. Lumiko ako. Ang aking ama ay nakatayo roon, mukha ng puro stunned disbelief. Pero ang aking boss, Ginoong Reyes, ay tinitingnan ako at sa unang pagkakataon may maliit, tunay at lubos na impressed na ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala tungkol sa Hawthorne account para sa natitirang araw, sabi niya. May bagong unang assignment ako para sa iyo. Gusto kong pumunta ka sa Human Resources Department
at kausapin sila tungkol sa renegotiation ng iyong starting salary. Huminto siya, ang ngiti ay lumalawak habang tinitingnan ng aking stunned na ama. May bigla at malakas na pakiramdam ako, sabi niya. Ang mga mata ay kumikinang na underpaying kami sa iyo. Ang aking ama, Arturo, na pumasok sa opisina na puno ng kalmado, righteous at paternalistic na katiyakan, ngayon ay mukhang lalaking tinamaan ng kidlat. Tinitigan niya si Ginoong Reyes, ang bibig ay bahagyang nakabukas, ang isip ay malinaw na hindi makaproseso ng bagong at catastrophic na realidad ng sitwasyon. Ang marupok na porselana na anak na babae na sinubukan niyang protektahan ay sa loob lang ng 3 minuto ay napatunayan na gawa sa dalisay na bakal. Ngayon Arturo, kung hindi ka tutol, sabi ni Ginoong Reyes, ang boses ay malamig at dismissive na instrumento ng negosyo habang tumatayo mula sa likod ng desk. Ang aking bagong junior strategist at ako ay may maraming trabaho. Naniniwala akong alam mo ang daan palabas. Pagkatapos ay lumakad siya papunta sa akin, inilagay ang matatag, respetado at lubos na paternal na kamay sa aking balikat, isang gesture na malayo sa nakakabog na kontrol ng aking ama, at ginabayan niya ako patungo sa pinto. Tara at kunin natin ang race mo, sabi niya na may maliit na conspiratorial wink. At pagkatapos ay masasabi mo sa akin ang iyong tunay na ideya tungkol sa Hawthorne account. Habang lumalabas kami ng opisina niya at pabalik sa abalang open plan workspace, hindi ako lumingon sa aking ama. Hindi ko kailangan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang stunned at defeated na katahimikan sa likod ko. Ang ibang empleyado na malinaw na nakarinig ng buong dramatikong palitan ay hindi tumingin ng may awa. Tinitingnan nila ako ng may bagong at malalim na respeto. Hindi na ako bagong babae lang. Ako ay survivor, warrior. Ang meeting sa Human Resources ay blur. Ang aking salary ay tumaas ng staggering 30%. Binigyan ako ng bagong title. Binigyan ako ng bagong at malalim na pakiramdam ng aking sariling halaga. Nang sa wakas ay bumalik ako sa aking desk, ang ulo ay umiikot sa imposible, kamangha-mangha at nakakatakot na pangyayari ng nakaraang oras, naghihintay siya sa akin, ang aking ama. Nakaupo siya sa tabi ng aking desk, mukhang maliit at matanda, at lubos na out of place sa mundong ito ng maliwanag, kabataan at ambisyosong enerhiya. Kailangan nating mag-usap, Laya, sabi niya. Ang boses ay mababa at nakikiusap na bulong. Ayaw kong mag-usap. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong sumisid sa Hawthorne account at patunayan kay Ginoong Reyes at sa sarili ko na hindi mali ang kanyang paniniwala sa akin. Pero tiningnan ko ang mukha ng aking ama sa malalim at tunay na sakit sa kanyang mga mata at alam ko na kailangang mangyari ang huling usapan na ito. Pumunta kami sa maliit na anonymous na coffee shop sa lobby ng gusali. Umupo kami sa tense at hindi komportabling katahimikan. 2 estranghero na nagbahagi ng habambuhay sa iisang bahay. Hindi ko maintindihan, simula niya sa wakas, ang boses ay hilaw at basag. Sinusubukan ko lang protektahan ka, Laya. Ang mundong ito, malupit at hindi mapagpatawad na lugar. Ayaw ko lang makita kang masaktan. Tiningnan ko siya, ang lalaking ito na minahal at kinatakutan ko sa buong buhay ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang tirano, kundi bilang malalim na may depekto at malalim na natatakot na lalaki. Isang lalaki na lubos na natatakot sa potensyal ng mundo, nasaktan ang kanyang anak na babae, kaya pinili niyang saktan siya mismo para lang mapanatili sa hawla na naniniwala siyang ligtas. Hindi mo ako pinoprotektahan, Dad. Nililimitahan mo ako. Natakot ka ng sobra sa aking pagkabigo, kaya hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magtagumpay. Lumapit ako. Hindi mo ako nakita. Hindi mo pa kailanman. Nakita mo lang ang iyong sariling takot, ang iyong sariling ideya kung sino ako dapat. At iyon, sabi ko, ang pangwakas na simple at nakakapanghinay na katotohanan na namamagitan sa atin ay sakit na mas malalim kaysa sa anumang kabiguan sa mundo ng negosyo. Umupo lang siya roon, ang kape sa kanyang tasa ay lumalamig. At sa unang pagkakataon sa buong 27 taon ng buhay ko, wala talaga siyang masabi. Sa wakas ay tunay na nakikinig siya. Ang lumang dynamic, ang lahat ng alam na ama at masunuring marupok na anak na babae ay nabasag na
magpakailanman. At sa lugar nito, isang bagong hindi sigurado at malalim na marupok na posibilidad ay nagsisimula ng mabuo. Ang posibilidad ng dalawang adult, dalawang pantay na wakas na magkakilala sa unang pagkakataon. Tapos na ang laban. Ang mahaba at mahirap na trabaho ng pagbuo muli ay malapit nang magsimula. Bumalik ako sa maliwanag, abalang at imposibleng intimidating na open plan office ng Reyes Industries. Ang aking puso ay kakaiba at hindi pamilyar na halo ng pagod at excitement. Ang confrontation sa aking ama, ang isa na kinatakutan at iniiwasan ko sa buong adult life ko, ay tapos na at nakaligtas ako. Higit pa roon, sa unang pagkakataon, nanalo ako. Bumalik ako sa aking desk, ang makapal at intimidating na folder para sa Hawthorne account ay nandyan pa rin naghihintay sa akin. Naramdaman ko ang mausisa at speculative na mata ng aking bagong mga kasamahan sa akin. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Naramdaman ko ang tahimik at malalim na pakiramdam ng pag-aari. Ito ang aking desk. Ito ang aking trabaho. Ito ang aking buhay. Habang nauupo ako, lumabas ang aking boss, Ginoong Reyes, mula sa kanyang glass-walled office. Lumakad siya sa tabi ng aking desk at sa isang sandali ay akala ko ay i-ignore niya ako, na kunwari ay hindi nangyari ang buong nakakahiyang episode sa aking ama. Pero huminto siya. Hindi siya nagtatanong tungkol sa aking ama. Hindi nagtatanong kung okay ako. Tiningnan lang niya ang open folder sa aking desk. "Maligayang pagbabalik, Miss Reyes," sabi niya. Ang boses ay kalmado at pantay na bariton. "Natuwa ako na nagdesisyon kang manatili. Ngayon, tungkol sa Hawthorne account, inaasahan ko ang preliminary strategy sa aking desk sa Biyernes. Huwag mo akong biguin." At nawala siya. Isang bagyo ng kapangyarihan at layunin. Ito ang pinakadakila at pinakarespetadong regalo na maibibigay niya sa akin. Tinatrato niya ako hindi bilang biktima, kundi bilang profesional. Ang mga linggo na sumunod ay blur ng matigas, masaya at malalim na hamong trabaho. Isinaboy ko ang sarili ko sa Hawthorne account nang may passion at focus na hindi ko alam na mayroon ako. Nagtrabaho ako ng 12 oras sa isang araw. Nabuhay at huminga ako ng marketing data at brand strategy. At magaling ako dito. Brilyante ako dito. Ang tahimik na analytical na isip na lagi pinapabayaan ng aking ama bilang libangan ay lumabas, isang makapangyarihang sandata sa mundo ng korporasyon. Ipinresenta ko ang aking preliminary strategy kay Ginoong Reyes at sa natitirang creative team. At nakita ko kung paano ang kanilang ekspresyon ng magalang na profesional na interes ay unti-unting nagbago sa tunay at lubos na kasiyasyang paghanga. Ang relasyon sa aking pamilya sa ngayon ay tahimik at awkward na proseso ng muling pagtatayo. Ang aking ina, Mariana, ang una na tumawag. Siya, tulad ng lagi, ay sinusubukang ismooth ang mga bagay na kunwari ay hindi nangyari ang pangit. "Nag-aalala lang ang ama mo sa'yo, anak," sabi niya. Ang boses ay medyo masyadong maliwanag. "Mahal ka lang talaga niya." "Hindi, ma'am," sagot ko. Ang aking boses ay kalmado pero may bagong matigas na firmness. Hindi iyon ang itsura ng pag-ibig. At hindi na natin ito pipilitin na kunwari. Hindi na. Tumawag ang aking ama na si Arturo ilang araw pagkatapos. Ang usapan ay stilted at puno ng mahaba at mabigat na katahimikan. Hindi siya humingi ng tawad, hindi sa maraming salita. Pero ginawa niya ang isang bagay na hindi niya ginawa noon. Tinanong niya ako tungkol sa aking araw. Tinanong niya ako tungkol sa aking trabaho. At nakinig siya. Maliit, marupok, at halos hindi napapansin na simula, pero simula pa rin. Ang tunay na pagsubok ay dumating Duolinggo pagkatapos ng aking unang araw. Ito ang umaga ng aking unang major presentation sa Hawthorne client. Nasa main intimidating boardroom ako, ang parehong kwarto kung saan sinubukan ng aking ama na sirain ako. Ang aking sariling presentation ay na-load na sa malaking screen. Nandun si Ginoong Reyes. Ang buong senior team ay nandun at ang mga client ay nasa malaking video screen. Ang kanilang inaasahang makapangyarihang mukha ay nakatingin sa akin. Ito na ang sandali upang patunayan na mali ang aking ama at tama si Ginoong Reyes. Habang malapit nang magsimula, bumukas ang pinto ng boardroom.
Lumiko ang buong kwarto. Si aking ama ito. Nakaupo siya sa pintuan na mukhang maliit at matanda at malalim na out of place. May dala siyang maliit, simple at bahagyang awkward na bouquet ng bulaklak. Ang aking puso na tumitibok ng may nervous professional energy ay parang tumigil. Nandito siya upang gawin ulit, naisip ko, isang alon ng malamig at nakakasakit na takot na lumunod sa akin. Tapos na niya ang trabaho, pero ang mukha niya ay hindi maskara ng galit na paternalistic na pag-aalala. Ito ay mukha ng dalisay at malalim na mapagpakumbabang pagmamalaki. Tiningnan niya ako at pagkatapos ang aking napaka-surprised at napaka-makapangyarihang boss. Sabi niya, "Pasensya sa pag-abala. Hindi ako magtatagal ng oras niyo. Gusto ko lang." Na pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa akin at ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ay puno ng malinaw at walang alinlangan na paniniwala sa akin. Sabi niya, "Gusto ko lang batiin ang aking anak na babae ng good luck. Alam ko na magiging brilyante siya." Lumakad siya, inilagay ang maliit, simple, at malalim na magandang bouquet ng bulaklak sa conference table sa harap ko. Binigyan ang aking balikat ng mabilis, awkward, pero malalim na pagmamahal na pisil at lumiko at lumabas ng kwarto nang walang ibang salita. Tinitigan ko ang bulaklak, isang simple, maganda at malalim na makahulugang bouquet. Tiningnan ko ang aking boss, Ginoong Reyes, na ngayon ay ngumingiti. Isang tunay at malalim na pag-unawa ng ngiti. At pagkatapos ay tiningnan ko ang inaasahang mukha ng mga client sa screen. Ang trial ng aking ama, ang kanyang mahaba at masakit na pagsubok sa aking sariling halaga ay tapos na. Ngayon ang oras para sa akin na tunay na magsimula. Binigay ko ang presentation ng aking buhay. Ang mga ideya na minsan ay lihim at natatakot na bulong ng aking isip ay lumabas na malinaw, confident, at brilyanteng strategy. Hindi na ako ang marupok na anak na babae na inilarawan ng aking ama. Ako ay professional, leader, babaeng alam ang kanyang sariling halaga. Napanalunan namin ang account. Ito ay malaking tagumpay ng kumpanya at akin ito. Ang mga buwan na sumunod ay tahimik at malalim na kasiyasyang proseso ng pagbuo ng aking karera at muling pagtatayo ng aking pamilya. Ang relasyon sa aking ama ay hindi magic na gumaling sa magdamag. Ito ay mabagal at minsan awkward na proseso. Ito ay itinayo sa bagong pundasyon ng hesitant pero honest na usapan. Tumatawag siya hindi upang magbigay ng payo kundi upang humingi ng aking opinyon. Bumibisita ako para sa Sunday dinner, hindi bilang masunuring bata kundi bilang pantay, kapwa adult. Kami ay dalawang estranghero, ama at anak na babae, natututo na magkakitaan sa unang pagkakataon nang walang distorting filter ng kanyang kontrol at aking takot. Ang aking ina Mariana, sa kanyang sariling tahimik na paraan, ay nagsimulang magbago rin. Nakita ang kanyang anak na babae, ang isa na itinuring niyang artistiko, ngayon ay rising star sa pinakamakapangyarihang firm sa lungsod, pinilit siyang muling suriin ang mababaw na sukatan kung saan hinusgahan niya kami pareho. Ang kwento ay nagtatapos sa malamig na taglagas na gabi, 1 taon pagkatapos ng aking unang kakilakilabot at kamanghamanghang araw sa Reyes Industries. Hindi ako nasa boardroom. Nasa maliit at eleganteng art gallery ako. Ito ang opening night ng unang photography exhibition ng aking ama. Pagkatapos magretiro mula sa firm na itinayo niya, sa aking encouragement, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang matagal nang inabandonang unang pag-ibig. Puno ang gallery ng kanyang maganda at soulful na black and white photographs ng lungsod. At hindi na siya ang galit at mapangkontrol na lalaki na kilala ko. Siya ay lalaking mapayapa. Ang mukha ay puno ng tahimik na creative joy. Nakalink ang aking braso sa kanya habang nakikipag-usap siya sa mga bisita. Ang aking ina ay nasa kabilang tabi niya. Ang mukha ay puno ng tunay at malalim na pagmamalaki sa kanyang asawa. Hindi para sa negosyo, kundi para sa kanyang sining. Nandito rin ang aking boss, Ginoong Reyes, hindi bilang boss, kundi bilang kaibigan, mentor. Tinitingnan ko ang aking ama sa bagong at kamanghamanghang lalaki na naging siya. Sa buong buhay ko ay naniniwala ako na ang kanyang pag-ibig ay hawla. Pero mali ako. Ang kanyang kontrol ay hindi tungkol sa akin.
Ito ay tungkol sa kanyang sariling takot, takot sa mundo, takot sa kabiguan, at sa pamamagitan ng paglaya, sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanya na hindi ako marupok, na hindi lang ako makakaligtas kundi makakabuti, sa kakaiba, maganda, at malalim na hindi inaasahang paraan, napalaya ko rin siya. Ang kanyang tagumpay, ang magandang ikalawang kabanata ng kanyang sariling buhay, ay ang pinakadakila at pinaka hindi inaasahang regalo sa lahat. Ang aking paglalakbay ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng aking sariling boses. Ito ay tungkol sa pagtulong sa kanya na mahanap muli ang kanya. At sa tahimik, siningpuno na kwarto na napapalibutan ng mga taong minamahal ko, alam ko na ang aming pamilya, ang aming kakaiba, basag, at ngayon ay gumagaling na pamilya, ay sa wakas ay tunay na nakahanap ng daan pauwi. Isang lubos na maganda at makapangyarihang kwento tungkol sa paglaya mula sa family expectations at sa proseso ay pagpapagaling ng buong pamilya. Kamanghamanghang paglalakbay para kay Laya at sa kanyang ama. Ano ang tingin mo sa huling gawa ng suporta ng ama sa malaking presentation? Ipaalam sa amin sa comments sa ibaba. Kung naantig ka sa kamanghamanghang kwentong ito ng bagong simula, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-hit ng like button at siguraduhin mong mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihan at emosyonal na kwento. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang bagong upload. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.